Secrets of Yolanda 2, 2013. Ang kwento ni Nathaniel ay isang kwento ng takot, pag-aalala, at isang gabi na hindi niya malilimutan. Minsan, naisip niya, baka nga hindi siya dapat magsimula sa trabaho bilang volunteer, o di kaya'y hindi na lang siya sumama sa mga kasamahan niyang magtulungan sa mga nasalantang lugar. Pero, ito nga ang buhay, di mo talaga alam kung saan ka dadalhin ng mga desisyon mo. Noong 2013, pagkatapos ng bagyong Yolanda, marami sa mga kababayan ni Nathaniel ang nagdesisyon na tumulong sa mga nasalanta, isa na siya roon. Ang mga kabahayan sa mga lugar na tinamaan ng bagyo, karamihan, nagkahiwa-hiwalay na. Ang mga tao, nakatambak sa mga evacuation centers, nakatago sa kung saan-saan. Sila ang mga ilaw sa dilim, naglakad sa mga lugar na puno ng mga pira-pirasong gamit, mga gamit na hindi na muling magagamit. Isang gabing iyon, sinamahan siya ng ilang kaibigan para magbigay tulong sa isang lugar na tinamaan ng bagyo. Hindi nila inaasahan na makikita nila ang isang bagay na magbabago ng buhay nila magpakailanman. Habang naglalakad sila sa gilid ng kagubatan, nakaramdam na siya ng kakaibang init sa katawan. Hindi mainit, kundi parang may kung anong puwersa na nagsisiksik sa kanyang mga dibdib, na para bang may bagay na malapit lang na hindi nila nakikita. Ang lugar na yon, na itinuring nilang isang mabigat na site ng disaster relief, ay halos hindi pa nararating ng mga rescuers. Ang ilang mga kabahayan, may mga bubong na lang na natirang nakatayo, ang iba, wasak na wasak. Hindi nila naisip na ang mga lugar na yon, hindi lang mga material na bagay ang naapektuhan, pati ang mga hindi nakikitang nilalang, nandyan din, naghihintay. Habang sila'y nag-ikot at sinusuri ang mga bahay, may isang bahay sa dulo ng kalsada ang kumuwelyo ng pansin ni Nathaniel. Nakabukas ang pintuan nito at ang bubong ay medyo natagilid na. Ang mga pader nito, tila nahulog na, ngunit may naramdaman silang kakaiba mula rito. Ang bahay na ito, parang isang lihim na gustong ipaalam. Ang mga katabing puno ng kagubatan, tila nakatago sa dilim, at hindi malinaw kung anong mga bagay ang naroroon. Ang mga kasamahan ni Nathaniel ay parang walang pakialam. Wala silang nararamdaman sa bahay, at nagsimula na silang maglakad patuloy. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, nagsimula nang magbago ang hangin. Sa isang iglap, ang malamig na simoy ng hangin ay nag-iba. Tumaas ang pakiramdam ng kabangbang at tila may humaplos sa kanilang mga balat, isang malamig na hindi pwedeng ipaliwanag. Habang sila ay malapit na sa bahay, nakarinig sila ng isang mabigat na tunog mula sa loob. Para bang may mga bagay na nagbabanggaan. Isang kakaibang tunog na hindi nila kayang ipaliwanag, kaya't napilitan silang magtuloy pa rin. Isa sa kanila, si Marco, nagdesisyon na pumasok sa loob at walang sinuman ang tumanggi. Lahat sila, kasunod na rin ni Marco, ay pumasok sa bahay. Pagpasok nila sa bahay, ang loob ay mas madilim pa kaysa sa labas. Nawala ang liwanag, at tanging ang ilaw ng mga flashlight nila ang nagsisilbing gabay. Ang mga pader ng bahay ay may mga crack, at sa bawat hakbang nila, parang ang mga sahig ay umaalog. Pero ang pinaka nakakatakot, ay ang amoy na nagsimulang maglabas mula sa isang sulok ng bahay. Isang amoy na parang nabubulok na laman, isang matinding amoy ng dugo. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Nathaniel na tila may isang bagay na sumusunod sa kanila. Para bang may mga mata na nakatago sa dilim, sinusundan sila sa bawat galaw. Ang mga ilaw ng flashlight nila ay naglaho ng ilang segundo, at sa isang mabilis na sulyap, nakita nila ang isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari, napilitan silang magsalita, pero ang mga sinasabi nila ay hindi naririnig. Ang mga ilaw ng flashlight ay nag-flicker, at bigla, isang matinding tunog ang gumulantang sa buong bahay. Nang muling lumiwanag ang ilaw, nakita nila ito, isang nilalang, isang halimaw na may matutulis na pangil, duguan ang katawan, at may mga mata na naglalabas ng matinding galit. Hindi nila alam kung anong klaseng nilalang ito, pero sa isang tingin pa lang, alam nilang hindi ito isang tao. Isang aswang, nakatago sa ilalim ng mga pira-pirasong kahoy at mga kalat sa bahay. Ang nilalang na yon, hindi na tinatago ang galit. Mabilis itong kumilos, parang may pangarap na sirain sila lahat. Ang mga kasamahan ni Nathaniel ay nagtakbuhan, at sa kabutihang palad, nakataka sila. Ang takot na dulot ng nilalang ay sobra-sobra. Tumakbo silang lahat palabas ng bahay, halos mawalan ng hininga sa sobrang bilis. Pagkatapos ng nangyaring iyon, nagdadalawang isip si Nathaniel kung bakit nila pinili ang lugar na yon. Bakit nila kailangang pumasok sa isang bahay na wala namang magagawa kung hindi magbigay ng takot? Buti na lang at nakataka sila. Hanggang ngayon, si Nathaniel ay hindi pa rin makapaniwala sa nakita nila. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang iyon, pero alam niyang hindi ito isang simpleng kwento lang. Sa tuwing naaalala niya, hindi mawala sa isip niya ang takot na dulot ng mga mata ng aswang,
at kung paano nila halos ipagpaliban ang kanilang buhay sa isang malupit na nilalang na walang awa. Huwag mong gawing biro ang mga kwento ng mga matanda, lalo na kung nagsasalita sila tungkol sa mga aswang. Kahit hindi mo ito gusto o hindi mo pa nararanasan, minsan, ang mga kwento na ito ay may katotohanan.